Breaking news mga kabayan. Magandang balita. Pilipinas nakaligtas sa ginawa ng Amerika. Ano kaya yon? Pangalawang breaking news. China nagkaroon ng live fire exercises sa Gulf of Tonkin na malapit sa Vietnam. Tinatakot nga ba ng China ang Vietnam? Pangatlong breaking news. Amerika may tinarget sa China. China dapat nang kabahan sa plano ng Amerika. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng mga otoridad ng China na nagsimula sila ng mga live fire exercises sa Gulf of Tonkin noong Lunes, ilang araw lamang matapos ipahayag ng Vietnam ang bagong linya na nagpapakita ng itinuturing nitong teritoryo sa katubigan sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ng Maritime Safety Administration ng China na ang mga exercises ay nakafocus sa Beibu Gulf area na mas malapit sa Chinese side sa Gulf of Tonkin. At ito ay tatagal hanggang Huwebes ng gabi. Wala nang ibang detalye, ngunit ang mga drills ay kasunod ng anunsyo ng Vietnam noong nakaraang linggo na magtatag ng baseline na gagamitin upang kalkulahin ang lapad ng kanilang mga territorial waters sa Gulf of Tonkin. Iniulat ng state-run Vietnam News na ang baseline na ito ay alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea at magbibigay sila ng robust legal basis upang pangalagaan at isagawa ang soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng Vietnam. Wala pang pampublikong tugon mula sa Vietnam hinggil sa mga drills ng China. Matagal nang may maritime agreement ang China at Vietnam na namamahala sa Gulf of Tonkin. Ngunit magkasunod ang mga claims nila hinggil sa nearby South China Sea, lalo na sa Spratly at Paracel Islands at maging sa iba pang mga maritime areas. Ang China ay naging mas agresibo sa pagpursue sa mga claims na ito. At noong Oktubre ay inassault nito ang 10 Vietnamese fishermen malapit sa Paracel Islands, 3 sa kanila ang nabalian. Kiniklaim ng China ang halos buong South China Sea, bagaman hindi pa nito inilalabas ang exact coordinates ng kanilang claim, maliban sa isang mapa na may 10 dash line na nagpapakita umano ng tinatawag nilang teritoryo. Sa iba pang mga balita, isinusulong ng Estados Unidos ang pagpapataw ng malalaking bayarin sa mga barkong gawa sa China na dumadaan sa kanilang mga port, pati na rin ang pag-clampdown sa mga ownership of terminals ng mga Chinese sa kanilang bansa. Ang United States Trade Representative ay nag-outline ng mga paraan kung paano napifeel ng Washington DC ang pag-fight back laban sa maritime dominance ng China at partikular na sa paggawa ng mga barko. Matapos ang ilang buwang investigasyon na pinasimulan ng Administrasyong Joe Biden. Ngayon, si Donald Trump ang magdedesisyon kung ipapatupad ang mga suhestyon ng USTR. Ang USTR ay nagmumungkahi na magpataw ng US port fees para sa mga Chinese-built ships nang aabot hanggang $1.5 million sa bawat pagdaong. Ang mga terms ng proposal ay maaaring makaapekto sa sinumang ship operator, kahit na isa lang ang barko nito na gawa sa China. Ang ulat ng USTR ay nag-cite ng mga artificially suppressed labor cost, forced technology transfer at pagnanakaw ng intellectual property bilang ilan sa mga akusasyon laban sa Beijing. Samantala, sa iba pang mga balita, tinanggap ng Pilipinas noong Lunes ang desisyon ng Estados Unidos na i-exempt ang portion ng foreign military assistance nito sa bansa mula sa pag-freeze ng tulong na iniutos ni US President Donald Trump, kung saan muling pinagtibay ang pangako ng dalawang bansa sa kanilang treaty alliance at sa pagpapalakas ng defense cooperation at interoperability. Isang ulat mula sa Reuters noong nakaraan ang nagsabi na ang Trump administration ay naglabas ng $5.3 billion mula sa previously frozen foreign aid na pangunahing inilaan para sa mga counter-narcotics programs. Ayon sa ulat, kasama sa mga security exemptions ang $870 million para sa mga programa sa Taiwan,
336 million naman para sa modernization ng Philippine Security Forces at higit sa 21.5 million naman para sa mga body armor at armored vehicles ng National Police and Border Guards ng Ukraine. Ayon sa Reuters, ang mga exemptions ay naibigay bago pa man mag-intervene si US District Judge Amir Ali noong February 13 na nag-utos sa Trump administration na pansamantalang itigil ang pag-freeze sa programs na na-placed noong January 19. Ang US Aid Freeze Order ay inilabas ni Secretary of State Marco Rubio noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng isang internal memo, ito ay naganap ilang sandali lang matapos manungkulan si Trump noong January 20. Ito ay nag-halt virtually sa halos lahat ng foreign aid. Maliban sa mga emergency food programs at tulong militar sa Israel at Egypt. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, labis kaming natutuwa sa development na ito pagkatapos naming magtrabaho upang makuha ang exemption na ito. Isa itong significant sign na ang aming matibay na partnership at alyansa sa Estados Unidos ay nananatili sa ilalim ng new Trump administration. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa mga reporters na ang waiver na nagagrant ng portion ng US Foreign Military Finance na allocated sa Pilipinas ay natanggap nila. Ayon sa pahayag ng DFA, ang dalawang bansa ay committed sa Treaty Alliance at sa mga efforts na higit pang palakasin ang aming defense cooperation at interoperability. Patuloy kaming makikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa kahalagahan ng aming bilateral work bilang pagsuporta sa aming mga shared goals at mga priorities. Samantala, sa iba pang mga balita, mukhang nauubos na ang pasensya ng China sa Russia. Hindi natuwa ang Beijing sa presensya ng mga North Korean troops sa Russia. At ang kakaibang alyansang ito ay posibleng makaapekto sa labanan sa Ukraine. Noong October 18, 2024, may malaking balita ang lumabas mula sa South Korean intelligence. Nagpadala ang North Korea ng humigit kumulang 1,500 na sundalo sa Russia para tumulong sa laban nito sa Ukraine. Pero ayon sa intelligence ng Ukraine, mukhang simula pa lang ito. Posibleng nasa 10,000 ang totoong bilang ng sundalong ipinadala. Kasama pa ang mga North Korean engineers at equipment na ang misyon ay tulungan ng Russia sa pag-optimize ng kanilang mga armas para sa makabagong labanan. Habang nag-aalala na ang Western countries sa balitang ito, nakakapagtaka rin ang reaksyon ng China. Matagal nang pinapanatili ng China ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagsuporta, pero ngayon mukhang sinusubok na ang loyalty nito. Ang tanong, bakit ba tila nag-aalala ang China? Magiging sanhi ba ang alyansang ito para pag-isipan muli ng China ang posisyon nito sa digmaan sa Ukraine? Ang mga kilos ni Xi Jinping ay nananatiling misteryo, kaya't lalong tumitindi ang tensyon. Ngunit bakit nga ba nag-aalala ang China sa presensya ng mga North Korean troops sa sitwasyon? May mga malalaking dahilan at posibleng magbago ang lahat. Una, ang balita tungkol sa mga sundalo ng North Korea sa teritoryo ng Russia ay nagpapakita na handang humingi ng tulong militar mula sa ibang bansa ang Russia. Paliwanag ng Russia, ang mga sundalong ito ay para lamang sa depensa ng kanilang border, hindi sa aktwal na labanan sa Ukraine. Kaugnay ito ng Mutual Defense Agreement na pinirmahan ng Russia at North Korea noong Hunyo. Nakasaad dito na kailangang tulungan ng isa't isa ang dalawang bansa kapag ang teritoryo nila ay nanganganib. Para sa Russia, naging mahalaga ito noong August 2024 nang salakayin ng Ukraine ang Kursk region. Naging malaking morale boost ito para sa Ukraine at itinuturing na isang strategic victory. Pinakita nito na may kakayahan ang Ukraine na magdulot ng banta sa mismong teritoryo ng Russia, kahit na limitado ang kanilang mga advanced Western equipment. Ang naging tugon ng Kremlin sa pag-atake sa Kursk ay medyo kalmado sa simula. Nagkaroon lamang ng mga maliliit na hakbang para palakasin ang depensa sa loob ng 3 linggo habang patuloy ang Ukraine sa paglusob. Nagsimula ang kontraopensiba ng Russia noong Setyembre, halos 1 buwan matapos ang paglusob ng Ukraine. Sa ngayon,
Tulad sa Donbas, dahan-dahang naibabalik ng Russia ang kontrol sa ilang bahagi ng Kursk. Kaya't mukhang may saysay nga ang pagpapadala ng karagdagang sundalo para masiguro ang depensa sa border at pigilan ang pagpasok ng mga reinforcements sa Kursk. Ngunit sa kabuuang perspektibo ng digmaan, tuloy pa rin ang Russia sa kanilang pag-atake sa Donbas sa kabila ng tensyon sa Kursk. Ang mga troops na para daw sa border ay malamang na hindi naman talaga magiging malaking tulong. Kahit pa magtagumpay ang Ukraine sa isa pang pag-atake sa teritoryo ng Russia, hindi ito ang pangunahing focus nila ngayon. Mas kailangan ng Ukraine ang kanilang mga sundalo sa Donbas, kung saan mas mabilis na umuusad ang Russian forces kumpara sa simula ng digmaan. Sa loob ng mahigit 30 month, nagkokonskripto na ang Russia ng mga sundalo sa pamamagitan ng mandatory military service. Kahit pa isang taon lang ang serbisyo, ayon sa mga pagtatantya, nasa 160,000 na bagong sundalo ang naikonskripto ng Russia bawat 6 na buwan. Kaya may reserba silang halos 300,000 na sundalo. Ayon sa batas ng Russia, hindi maaaring ipadala sa ibang bansa ang kanilang mga conscript. Ibig sabihin, may sapat na sundalo si Putin para depensahan ang mga borders ng Russia. Ngunit baka hindi gaanong sanay ang mga ito. Base sa mga interogasyon sa mga sundalong na dakip ng Ukraine sa Kursk, marami sa kanila ay nabigyan lang ng ilang linggong basic training bago na ipadala sa kanilang mga poste. Samantala, mas mahabang training ang mga North Korean soldiers dahil may 8 years na mandatory military service sa North Korea para sa kalalakihan at 5 years para sa kababaihan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas sanay na ang mga North Korean troops sa makabagong laban, tulad ng paggamit ng long-range drones. Kaya malamang, hindi rin magiging malaking pagbabago sa labanan ang pagdating ng mga tropang North Korean. Isa pa, malabong ipadala ng North Korea ang kanilang pinakamagagaling na sundalo sa ibang bansa, kahit na may pangangailangan para sa depensa ng Russia. Malaki ang posibilidad na ang mga sundalong ipinadala ay may parehong papel tulad ng mga baguhan sa Russia bilang cannon fodder. Kaya bakit nga ba hindi masaya ang China sa presensya nila? Simple lang, hindi malinaw ang dahilan ni Putin sa pagpapadala ng mga ito para sa border defense. Kung ang mga ito ay para lamang depensahan ng border, maaaring gayahin ng West ang ganitong hakbang para sa Ukraine. Kung magpasya ang NATO na magpadala ng mga well-armed troops para sa integrity ng Ukraine, magdudulot ito ng seryosong escalation. Siguradong magbabantang muli si Putin ng mga nuclear threats, ngunit malaki ang posibilidad na tumawid ito sa panibagong red line. Ngunit kung magpasya si Putin na gamitin ang mga North Korean troops para sa opensiba sa Ukraine mismo, ito ay isang game changer. Sa pagpasok ng ikatlong bansa sa labanan, maaaring maging mas malawak ang digmaan at mag-escalate sa iba't ibang rehiyon at bansa. Kung mangyari ito, haharap ang China sa matinding desisyon. May kasunduan ito sa North Korea simula pa noong 1961. Kung atakihin ng NATO ang North Korea, obligadong tumulong ang China sa kanyang alyado. Ngunit kung hindi sasali ang China sa laban, maaaring mas lumala ang sitwasyon para sa Russia, lalo na kung magsanib puwersa ang NATO. Kung matalo ang Russia, mawawalan ng access ang China sa murang resources ng Russia tulad ng langis, gas, at iba pang yamang likas. Kung magdesisyon naman ang China na sumali sa digmaan, maaaring bumagsak ang ekonomiya nito. Kontrolado ng US ang Strait of Malacca, ang pangunahing daanan ng kalakal ng China papuntang Europe, Africa at Middle East. Kung sumali ang China, posibleng maharap ito sa puwersa ng US at ng iba pang bansa sa Indo-Pacific na makakablokade sa China. Pero may ikatlong opsyon pa ang China. Ito ay magdeklara ng digmaan laban mismo sa Russia. Kung pipiliin ng China na labanan ng Russia, malaki ang magbabago sa dynamics ng digmaan. Kahit na mukhang malapit ang dalawang bansa ngayon, hindi ganoon ang kanilang relasyon sa nakaraan. Bagamat magkaalyado sa papel, ang China at Russia ay may mahabang kasaysayan ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Kung ang China ay magpasya laban sa Russia, malamang na makakabuo ito ng bagong alyansa kasama ang iba pang bansa sa rehiyon.
at posibleng magdala ng mas malaking pagbabago sa geopolitical power sa Asia. Noong 19th century, maraming lupain ang nawala sa China, kasama na ang mga teritoryong nakuha ng Russia. Isa na rito ang Outer Manchuria, isang rehiyon sa border ng China at Russia na nagkokonekta rin sa North Korea. Ang rehiyong ito ay nakuha ng Russia mula sa China noong panahong iyon. Kahit hindi opisyal na inako ng China ang teritoryo, mapapansin na sa mga bagong mapa ng Chinese Ministry of Natural Resources, binabalik ang mga pangalan ng mga pangunahing lungsod sa rehiyong ito gamit ang kanilang orihinal na Chinese na pangalan. Sinabi rin ng China na ang lahat ng internasyonal na mapa ay dapat gumamit ng mga pangalang ito. Pero bakit nga ba mahalaga ang Alta Manchuria sa China? Bukod sa pagiging natural extension ng isa sa pinakamataong region sa China, ang pagkontrol sa Alta Manchuria ay magbubukas ng daan para sakupin ng China ang buong Siberia at Russian Far East. Dahil sa matinding lamig at kakaunting populasyon sa lugar, hindi rin ganap na kontrolado ng Russia ang rehiyong ito. Ngunit sagana ito sa mga likas na yaman na kailangan ng China para sa kanilang industriya. Sa ngayon, ang Lake Baikal pa lang ay kayang mag-supply ng inuming tubig para sa China sa loob ng ilang dekada. Noong nagtangka ang mga Chinese na bumili ng lupa sa paligid ng lawa, napilitang kumilos ang gobyerno ng Russia at pigilan ang proyekto dahil sa lokal na protesta. At dito, maaaring pumasok ang mga sundalo ng North Korea. Sa halip na gamitin laban sa Ukraine, maaaring gamitin ni Putin ang mga sundalo ng North Korea bilang buffer zone laban sa China. Kung wala ang Manchuria na katabi ng North Korea, mas madali ang pag-deploy ng mga sundalo sa rehiyon kumpara sa pagpapadala sa Kursk o ibang mga rehiyon malapit sa Ukraine. Pero bakit naman papayag ang North Korea? May mutual defense pact din sila sa China, di ba? Sa kabila nito, nagpapadala ang North Korea ng military equipment tulad ng mga missile at artillery shell sa Russia, habang nagpapadala naman ang Russia ng pagkain at iba pang mga produkto pabalik sa North Korea. Hindi detalyado ang palitan nila sa ibang bansa, pero mukhang lumaki ang kalakalan sa pagitan ng dalawa nitong mga nakaraang taon. Kasabay nito, mas naging kritikal ang China sa mga kilos ng North Korea kamakailan. Sa katunayan, nababahala na rin ang China sa lalong paglalapit ng Russia at North Korea at sa posibleng epekto nito sa regional security at ugnayan ng China sa Pyongyang. Kung mas umaasa na nga ang North Korea sa Russia kaysa China, posibleng isipin nito na sulit ang panganib, lalo na kung pinipilit ito ni Putin. At hindi maliit ang militar ng North Korea. Dahil sa kanilang mandatoryong military service, tinatayang may kakayahan ang North Korea na mag-recruit ng 8 milyon na sundalo kung kinakailangan. Kahit hindi gamitin ang mga reserve troops, ang active military personnel ng North Korea ay nasa 1.4 milyon na, kasing laki ng militar ng US at Russia. Dahil dito, posible ring maghanda ng mabilis na depensa ang South Korea. Sa ngayon, strained na ang relasyon ng dalawang Korea. At kung may sundalo ang North Korea sa Russia, maaaring maging mas komplikado pa ito. At least, susuporta ang South Korea laban sa China kasama ang Japan at US na maaaring magputol ng access sa East China Sea. Kaya ang presensya ng mga tropang North Korean sa Russia ay nagiiwan ng kakaunting pagpipilian para sa China. Posibleng hintayin na lang ng China ang magiging resulta ng deployment ng mga sundalong ito. Ayon sa ilang ulat, ang ilan sa kanila ay tumakas na sa kanilang mga pwesto gamit ang deployment bilang oportunidad para makaalis sa North Korea. Pero kahit ano pa ang mangyari, ang simpleng presensya ng mga North Korean troops sa Russia ay nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng digmaan. Mukhang nauubos na ang lakas ng Russia. Sa nakaraang 2.5 taon, umaasa ang China na mananalo ang Russia sa digmaan. Nakipagpirma ito ng maraming kapakipakinabang na kasunduan sa kalakalan sa Russia na nagbigay sa China ng mga benepisyo sa kanilang relasyon. Kung manalo ang Russia, mas mapapakinabangan ng China ang mga bagong teritoryo, populasyon at industriya ng Russia.
makikinabang din ang China sa pagsasama ng mga resources ng Russia at magiging mas matatag sa global geopolitics. Ipinapakita sa mundo na humihina ang impluwensya ng kanluran. Ngunit kung matalo ang Russia, hindi masabi kung ano ang mangyayari sa kanilang gobyerno.